Buling mo dun sa idol sa. Naman dito sa pangarap ko dyan. Mga pre! Ano ay project natin? Hinga muna! Dito ka, tara. Samahan ka namin. Saan galing pre? Pandres ka pa kanina, habol-habol mo kami. Oo nga, pre, saan ka ba galing? Tsaka, ba't mo ba kami nahabol? Galing ako doon sa kainan pre oh. Ay nakita ko kayong dalawa. E di nabol ko kayo. Bakit mo nga inahabol nga? Eh tatanong ko nga yung kay Professor Celis nga. Ay, sabi natin kahapon. Alin ba yung band theory of electrical conductivity ba? Ayun ba, tama ba? Pumasok ka ba? Hindi Anong oras na ba? Siguro mga 5 yun. Ano bang oras na? Alas 3 pa lamang. Ano taon na? Make sure na makaka-attend ka dun, man. Oh yeah. Hindi ka nakapasok kahapon. May sakit ako eh. Bobo ka mo. Anong topic natin? Band theory of electrical conductivity. Yun. Mga ano ka doon ha, Makinig makikinig ka ka sa doon. Alice. At siguro, May may activity activity mamaya. tayo bukas. Kung mamaya, Hindi ko ulit text mamaya. Ano gari? may online nga tayo mamaya. Ay bukas nga siguro A few moments later. Pagod! Yung magawa. Alam ko na. May klase nga pala kami mamaya. Pag-review. Diba? Band theory yun eh. Ito. You man of the street, you man of giving, you never give up, you back in the street, you back in the street. Spinning like a ballerina. Spinning like a ballerina. One eternity later. Okay. Magandang umaga class. Instead of standard lecture tayo, magkakaroon tayo ng little conversation about our topics. Tatlo lang ang ating topics which is bond theory, steel alloys, at properties of metal. Meron na ako mga few questions para padali-dali na ang ating class Bakit? Sino ka ba? para ma-answer nyo itong mga questions. Ready na ba kayo? Nakakatakot po. Yung heart ko, mawawala na. Yes po, sir. Sir, absent po yan. Yes, sir. Jasper po. Absent? Absent po nung nakaraan. Si Reyes? Yes, sir. Reyes, mind explain to me bakit ikaw ay absent nung nakaraan? Pagluto na yung kanin, pwede mo na akong ulamin. Sir, good morning po. I would like to apologize po, sir. Kasi po may emergency lang po dito sa bahay, sir. Okay. Sige, next time, wag nang absent ha. Yes po, sir. Sorry po, sir. Thank you po. Okay, ready na ba kayo? Yes, sir. Sir. Good morning po pala, sir. Okay, so simulan na natin sa electrical conductivity. But first, let me question you, bakit mga ba magulo ang mundo? Bakit ang copper cable nagko-conduct ng kuryente? Pero yung plastic coating sa labas hindi. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Does anyone know what theory yun? Sir, ako po. Nothing. So yun ay bond theory. So Lance, sinagot mo ang aking question. Ano ibig sabihin ng bonds? Sabihin mo na lang sa simple terms. So, sir, basically po, yung electrons sa isang solid material ay nakaayos sa energy levels. These energy levels group together, forming bonds. Merong valence bond, which is yung bahay ng electrons, and conduction bond na daanan palabas kung saan sila gumagalaw freely. Yun, sir. Okay, sige. Let's say, ang simple terms mo ay bahay at saka palabasan. Magandang simple term yan ha. Ngayon, Sunny, ikaw naman. Yes, sir. Ano ang main requirement para maging effective na conductor ang isang material? Like, sabihin natin copper. Nagre-record ako ha. Okay po. Narinig po ba ako, sir?
Yes sir, na Ano po, naririnig ko kailangan po. po matiglobo ng bahay, yung electron, sir. Tapos, Mm. ibig sabihin dapat makamove sila sa conduction band. Ganun po. Exactly, tama 'yon. At paano nangyayari 'yan sa metals? Lance, overlap ba o may malaking pader sa gitna? Overlap po. Overlap po, sir. Yung Okay. valence at conduction bonds ng metals ay halos magkadikit kaya tuloy-tuloy ang movement ng electrons na parang open highway ba. Okay, gumagalaw agad, gano'n, sige. Bale sila tsaka si Sunny pa lang nare-record ko Excuse me. Hindi mo ako kilala. So, ang iba sasagot din. Sige, tatawagin ko na lang kung sino ang mga sasagot. So, yun nga ang key. The sea of delocalized electrons, kaya mabilis ang daloy. Now, ikaw naman Arwin ang challenge ko. Wait lang, kuya! Si kuya naman eh! Hindi pa naman ako ready! Paano Yes, sir. may explain yung insulators gamit yung analogy ni Lance, like glass or wood? Sa insulators po, sir, Mm. malaki yung energy gap, sir. Parang may malaking dalawang bundok between the two bands. Kahit Okay, anong tama. tulak mo, hindi makakatawid yung electrons easily. Sige, tama yung pagkakasimple terms mo, dalawang bundok. Spot on, kumbaga. The gap is too large. And the interesting middle ground, kumbaga, is semiconductors. Ngayon, Ray, ikaw, madali lang naman ang ibibigay ko sa'yo. I-summary mo ang mga sinabi nila. Sir, in summary po, small gap lang po. Pwedeng i-control yung conductivity nila with heat or doping. Flexible po sila. Okay? Tama naman. Malungkot ka na nga! Bakit ka ba? Flexible, conductivity with heat or doping. Nice. Mukhang solid ang pagkaintindi nyo sa bond theory. So, tapos na tayo sa ating part 1 ng ating topic. Next topic tayo is mga alloy ng steels. We all know the metals are conduct well, nakakonduct sila, pero ang pure metals minsan ay may limitations. Dito natin mapapagana ang ating Lalo't ginagamit po pag-aaloy ito sa heavy duty po. Mga ganun, mga trusses po. Ganun. Okay. Tama, ang pag-aaloy para baguhin ang physical properties. Okay, si Lance naman tayo. Lance, may alam ka bang ibang alloy na ginagamit sa bahay natin? Yung bronze po, sir. Yung Bronze? ito po ay gawa sa copper at tin na Copper. ginagamit Saan ginagamit? sa statues at bells dahil maganda yung tunog at hindi agad Ano? kinaka. Okay, bronze, copper, tin. Ginagamit sa statues and bells. Sige. I-points na rin yun para sa'yo. Correct naman, Lance. Ano ulit yung sa stainless steel na sinasabi natin kanina? Yung super common yan sa kitchen. Super common, yung makikita nyo lagi sa kitchen. Chromium po, sir. Yung Okay. secret ingredient para hindi kalawangin yung kutsara at tinidor natin, sir. Exactly. Yan yung science na ginagamit natin sa engineer para maging better sa pagdating sa mga materials. Kasi ang metals natin are just a starting point. Okay, tapos tayo sa part ko ng ating topic. Topic naman natin is reactivity ng metals. Okay, last topic to Pero pinaka-important, general properties and reactivity to. Okay, Arwin, give me 3 standard of physical properties of a metal that should malalaman ng iba. Everyone knows. Sige, sabihin Madali natin. lang po, sir. Sobrang dali, sir. Makintab, luster, malleable, Luster. pwedeng ipatag, at ductile, pwedeng gawing wire. Nag-google agad. Google ka ata. Pero hindi yan, may TEA yan, sir. Okay, magaling ha. Magaling mag-research. Reactivity na tayo. Ito yung objective ng dito natin. Mag-oxidize ng isang metal or mag-react ang acid. Sir, ano po, sir? Hindi po kayo masyado naririnig ng ayos. Okay. Okay na ba? May maingay po. Or kailan po tayo? Lance po, sir, maingay. Ang mute mo. Ay, sorry po.
Okay, si Ray naman, tatanungin kita Ray ha. Saan natin makikita sa periodic table ang pinaka-reactive elements? Sir, sa kaliwa po, sir, sa group 1 and group 2. Sila yung alkali and alkaline earth metals. Okay, tama. Left side ngayon. Alkaline earth metals. Okay, Lance. The crucial. Bakit sila ang pinaka-reactive? Anong nangyayari sa electrons nila? Tingin mo. Hello? Sorry, sir. Ano po, Ano sir, ito? ulit ang tanong? Ito yung pinaka-crucial ha. Bakit sila ang pinaka-reactive? Ano ang nangyayari sa electrons sila? Kasi po, sir, gusto nilang mag-lose ng electrons para mag-stable. Meron lang silang isa o dalawang valence electrons na madaling tanggalin. Yun, sir. Okay. Okay, Jasper, tatanungin kita. Naiintindihan mo ba lahat? Jasper, Hello po, sir. Hello po. naiintindihan Rinig mo po ba? ba? Rinig? Oo, naiintindihan kita. Naiintindihan mo ba lahat? Yes po, sir. Okay, Garni ha. Bibigyan kita ng points basta masagot mo lang tong question na to. Ngayon, Jasper. Habang bumababa sa isang group, let's say, ang group 1 ay lithium, sodium, potassium, at saka rubidium. So, ano nangyayari sa reactivity nila? Nag-increase po at potassium po is more reactive po, sir. Okay, tama. Okay, yun lang naman, class. May natutunan naman kayo sa last nating lesson na which is, ano nga ulit yon? Ating bond theory, steel alloys, at property ng metals. So, ayun. Yes! Nasagot ko yung tanong ni Sir Celis! Grabe! Hindi ako makapaniwala. Lumabas yung mga na-review ko kanina. Galing ko, ano? Yes!